1771. Nang malapit na silang makipaglaban sa mga ligaw na hayop, may nangyaring kagulat-gulat. Tumalbog ang mga halimaw na iyon nang makarating sila sa humigit kumulang kalahating metro sa harap ng karamihan. Ang ilan sa mga hayop ay nahulog pa na patay matapos mabasag ang kanilang mga bungo sa banggaan. Walang sino man sa mga hayop ang makalapit sa kanila. Noon lamang napuno ng kaliwanagan ang lahat. Nagset na si Mr. Cruz ng protective barrier para sa amin. Napakaganda ng hadlang na ito. Si Mr. Cruz ay talagang isang Diyos sa mga tao. Mas naging maharlika si Dexter sa puso ng lahat. Ang mga hayop ay hindi gaanong mahina kay Soul Wolf at sa iba pa. Sa isang kisap mata, inalis ni Soul Wolf at ng kanyang mga kasamahan ang mahigit 300 ligaw na hayop. Nakaipon na sila ng mahigit 1,000 kill count hanggang ngayon. Samantala, sa Burek na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng Theas Island, ang Primordial Beast, isang dambuhalang kalabaw, ay nakatulog pa lamang nang bigla nitong imulat ang mga mata. Biglang kumirat ang puso nito kanina. Ang paghihirap na hiyawan, at paghingi ng tulong ng mga kapatid nito ang pumuno sa isip nito. Bush! Tumayo ang dambuhalang kalabaw at nakinig ng mabuti. Tila narinig nito ang nakakatakot na hiyawan ng mga nasasakupan nito na pinapatay. Moo! Galit na galit, ang dambuhalang kalabaw ay nagpakawala ng nakakabinging ungol sa langit. Ito ay kabalbalan. Ganap na hindi matitiis. Ang lakas ng loob nilang patayin ang mga nasasakupan ko. Siguradong pagod na silang mabuhay. Maghihiganti ako. Ipaghihiganti ko ang aking mga nasasakupan. Nagbuga ito ng apoy mula sa kanyang mga butas ng ilong, na nagpapaliwanag sa kalangitan habang ang galit ay namumuo sa loob nito. Kasabay nito, sa pagtatapos ni Dexter, ang lahat ay lubos na nag-e-enjoy sa kanilang pakikipaglaban sa mga mababanges na hayop. Biglang, isang haligi ng apoy ang bumubulusok sa langit, na sinundan ng isang putik sa tainga. Ang mo ay lumilitaw na nilagyan ng ilang uri ng mahika. Kahit sinong tao na makarinig nito ay mahihilo at pansamantalang mawawala ng malay. Not to mention the commoners. Even Dexter wasn't spared from suffering the adverse effects. Kung pag-uusapan, ang mental energy ni Dexter ay itinuturing na napakabigat. Kahit na ang isang celestial class warrior ay hindi matitinag ang kanyang mental energy. Gayunpaman, hindi kapani-paniwalang ginawa ng muna magaan ang ulo ni Dexter. Bagamat hindi siya nawala ng malay sa malalim na tawag ng nilalang. Malaki ang epekto nito sa kanyang kamalayan. The asterisk man ito. Nagpanik si Dexter. Ano ang nagdulot ng sigaw na iyon? At ano nga ba ang lawak ng mga kakayahan ng bagay na iyon para ito ay maging mas malakas kaysa sa akin? Nang maapektuhan ang kanyang kamalayan kanina, hindi niya namamalayan na binawi ang defensive energy barrier na nagpoprotekta sa mga mamamayan. Inaatake ba sila ng mga halimaw? Agad na pilit na binalik ni Dexter ang kanyang katinoan at iniskan ang kanyang paligid. Sa kabutihang palad, ang mga ligaw na hayop ay lumilitaw na tumakas sa takot pagkatapos na marami sa kanila ay napatay. O marahil sila ay ipinatawag ng malakas na mo. Napansin ni Dexter na tumakas ang mga hayop sa eksena sa halip na saktan ang mga mamamayan. Ang ilan sa mga sibilyan ay nawala ng malay sa gulat habang ang iba ay pasuray-suray. Kakaunti lang sa kanila ang nakapag-isa. Natarante si Dexter sa obserbasyon. Logically, kung ang muna iyon ay makakaimpluwensya sa aking kamalayan, ito ay madaling makabasag ng isip ng isang karaniwang tao. Ang permanenteng pagwawaldas ng kamalayan ng isang tao ay hindi naiiba sa kamatayan. Maging si Soul Wolf at ang iba pa ay hindi makakayanan ang pag-ataking iyon. Kaya bakit ang mga ordinaryong taong ito ay nagtamo lamang ng maliliit na pinsala? Pagkatapos ng maraming pag-iisip, isang paliwanag lang ang naisip ni Dexter. Natatakot ako na ang mo ay isang target na pag-atake. Ang mas malakas na tao ay mas maaapektuhan at vice versa. Nang bumalik si Soul Wolf at ang iba pa sa kanilang katinoan at napansin na ang lahat ng mga hayop ay umatras, sila ay pinagalitan. The Asterisk Man 8, sila ay isang grupo ng mga duwag. Paano sila makakatakas ng ganoon lang? Ang uhaw ko sa dugo ay hindi pa napapawi. Ares uttered warily. Anong nangyari sa mo kanina? Napakalakas noon. Sumagot si Dexter. Sa palagay ko iyon ang maalamat na Primordial Beast. Huminga ng malalim si Ares. Nagising na ba natin sa wakas ang Primordial Beast?
Natatakot akong isang malaking labanan ang darating sa atin sa malapit na hinaharap. Nang mapansin ang maputlang mukha ni Dexter, maingat na nagtanong si Soul Wolf. Dexter, don't tell me naapektuhan ka rin ng mo na iyon. Tumango si Dexter, sabay-sabay na natahimik ang lahat. Ang dagandong ng primordial beast na iyon ay maaaring makaapekto sa kamalayan ni Dexter kahit nasa ganoong kalayuan. Ibig sabihin ba nito ay posibleng mas malakas ito kaysa kay Dexter? The Asterisk man ito. Ano yang bagay na yan? Paano ito magiging napakalakas? Walang pangalan na binibigkas sa mahinang tono. Dakilang Marshall. Ibig sabihin ba nito ay mas malakas ang bagay kaysa sa iyo? Tumango si Dexter. Oo. Hingal. Napasinghap ng mariin ang iba. Sabi ni Ares. Kahit kaya nating labanan ang halimaw, hindi natin mapoprotektahan ang mga karaniwang tao ng sabay-sabay. Kung ganoon, higit sa kalahati ng mga sibilyan ang magiging casualty. Nagiging positive na siya noong ginawa niya ang speculation na iyon. Ang epekto ng kanilang mga pag-atake ay maaaring mapuksa ang lahat ng ordinaryong tao doon. Huminga ng malalim si Dexter bago sumagot. Huwag kang mag-alala, may tutulong sa atin na harapin ang primordial beast. WHO. Nagtataka silang tumingin kay Dexter. May iba pa ba tayong kakampi dito sa TS Island? Napatingin si Dexter sa direksyon ng Camp South. Camp South. Natarante si Soul Wolf at ang iba pa. Nagpaplano ba si Great Marshal na humingi ng tulong sa Camp South Master? Anong biro? Ginawa ng Camp South Master ang pamamaraang ito sa unang lugar. Gusto niyang patayin kaming lahat. Kaya bakit niya kami tutulungan? Si Great Marshal ay wala sa sarili. Isang grupo ng mga bata ang pinoprotektahan sa gitna habang pinalibutan sila ng mga matatanda. At ang taong inatas ang bantayan sila ay si Phoenix. Tinunod naman ni Phoenix ang utos ni Dexter at nagtayo ng paaralan. Siya rin ang personal na namamahala at humawak sa posisyon ng punong guro ng paaralan. Ang mga bata ay hindi pa mature sa intelektual. At ang kanilang psikolohikal na pagtitiis ay mahirap. Na-trauma sila sa malakas na tawag kanina. At marami sa kanila ang hindi na napigil ang umiyak dahil sa takot. Walang pagpipilian si Phoenix kundi italaga ang kanyang mga nasasakupan upang aliwin ang mga bata at subukan ang kanilang makakaya upang matulungan ang mga bata na makalimutan ang nakakagambalang karanasan. Tinanong ng isa sa mga guro si Phoenix ng buong ingat. MS. Phoenix, ano ang tingin mo sa mo ngayon lang? Mahina akong tugon ni Phoenix. Walang dapat ipag-alala. Malamang ang dagandong lang ng mas mabangis na toro. Hininaan ng guro ang kanyang boses. MS. Phoenix, sa tingin ko ay hindi ito posible. Hindi dapat maapektuhan ng mo ang ating isipan. Gaano man ito kanining. Hinala ko, napatigil siya bigla sa pagsasalita sa puntong iyon. Pagsusuri pa ni Phoenix, sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo. Hindi na kailangang hulihin ang iyong sarili. Kasunod nito, nagsalita ang guro sa boses na hindi mas malakas kaysa sa isang bulong. MS. Phoenix, sa tingin mo ba ito ay posibleng muling paglitaw ng Minotaur? Ang Minotaur. Napabuntong hininga si Phoenix. Hindi ba alamat lang yan sa TS Island? Paano ito magiging totoo? Lagi namang may katotohanang batayan ang lahat ng mga alamat. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa Minotaur ay hindi nagmula nang wala sa oras. Kaya dapat mayroong isang bagay o pangyayari na nag-udyok sa pagsisimula ng alamat na ito. Pinag-isipan ni Phoenix ang mga salita nang hindi sumasagot. Dagdag pa ng guro. MS. Phoenix. Ito ay isang makabuluhang bagay na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga batang ito at buhay ng maraming mamamayan. Kaya hindi tayo maaaring maging pabaya at makaligtaan ng anumang detalye. Sa makatuwid, sa tingin ko dapat mong ihatid ang alamat tungkol sa Minotaur kay Mr. Cruz. Kung ito ay totoo, TG. Cruz ay magiging handa rin sa pag-iisip para sa mga darating. Marahil ang impormasyon ay makapagliligtas ng 12-dosenang buhay. Sandaling nag-isip si Phoenix bago tuluyang tumango. Sige, lahat tama. Ipapaalam ko kay Commander Cruz ang tungkol dito. Marahil ang impormasyong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Pagkatapos noon, nakipagkita si Phoenix kay Dexter. Sa sandaling iyon, binibigyan niya ng mga utos ang mga tagapagtayo na magtrabaho ng overtime sa pagtatayo ng mga pader. Tiyak na muling sasalakayin sila ng mga hayop. Kaya naman,
Ang pagtatayo ng mga pader ay mas mapangalagaan ang buhay ng mga mamamayan. Nang makita ni Dexter si Phoenix, mabilis itong nagtanong, "Phoenix, kumusta ang mga bata? May nasaktan ba sa kanila?" Sagot niya, "Hindi naman big deal. Medyo natakot lang sila. Inaaliw sila ng mga guro." Iniangat niya ang ulo niya. "Natutuwa akong marinig iyan. Dexter, mayroon akong ilang mga pahiwatig na ibabahagi sa iyo tungkol sa mo kanina." Oh, napukaw ang interes ni Dexter. "Alam mo ba ang tungkol sa Primordial Beast?" Ipinapalagay niya na ang Primordial Beast ang gumawa ng nakakatakot na tawag kanina. Kaya sa pagpapalawig, naisip niya na sasabihin sa kanya ng Phoenix ang mga detalye tungkol sa Primordial Beast. Walang masyadong alam si Dexter tungkol sa Primordial Beast at kailangan niya ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Gaya ng kasabihan, ang pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kaaway ay makatitiyak ng tagumpay sa isang daang laban. Si Phoenix naman ay natarante sa sinabi ni Dexter. "Isang Primordial Beast? Ano yan?" Tanong niya. Nag-aalinlangan si Dexter. "Hindi mo alam ang Primordial Beast? Taka anong clone na sinabi mo na ibibigay mo sa akin? Ang bakas ay ang tunog ng dagandong ng toro na iyon ay maaaring nagmula sa Minotaur." Sagot ni Phoenix sa pananahimik na boses. "Minotaur. Ang Minotaur mula sa mga palabas sa TV?" Tanong ni Dexter. Mabilis na umiling si Phoenix. "Hindi. Siyempre hindi. Ang Minotaur ay codename lang. Demonyo ang sinasabi ko. Go on." Udyok ni Dexter sa kanya. Ipinaliwanag ni Phoenix. Ayon sa alamat, mayroong isang diablo na nagngangalang Minotaur na namuno sa buong isla ng Thies bago ang isla ay natuklasan ni Thies. Pagkaraan, napagkasunduan ni Thies at Minotaur. At umatras si Minotaur sa Beast District at doon lamang nanirahan. Ang mga tao sa Thies Island ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Thies. Habang ang mga hayop sa Thies Island ay nasa ilalim ng utos ng Minotaur. Ayon sa alamat, ang Minotaur ay may dakilang supernatural na kapangyarihan at maaari pang ang magbago sa anyo ng tao. At ang lakas nito ay maihahambing sa lakas ni Thies. Naghihinala ako na nakapatay kami ng masyadong maraming mga hayop, na ikinagalit ni Minotaur. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay nagbabala sa amin. Pagtatapos ni Phoenix, naintriga si Dexter sa kwento ni Phoenix. Ang mga alamat ay kadalasang nakabatay sa katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang Minotaur sa alamat na ito ay malamang na ang Primordial Beast na kanilang kinakaharap. Ang impormasyon tungkol sa Minotaur sa alamat ay tiyak na nauugnay sa Primordial Beast. "Ano pa ang alam mo tungkol kay Minotaur?" Tanong ni Dexter kay Phoenix. Sa alamat, ang Minotaur ay maaaring huminga ng apoy mula sa kanyang bibig at ilong. At ang apoy na hinihinga nito ay hindi ordinaryong apoy. Ang tindi ng apoy ay kaya nitong magdulot ng pagsingaw ng ilog. Sabi ni Phoenix, nakahinga ba ito ng apoy mula sa kanyang bibig at ilong? Naisip agad ni Dexter ang apoy na sumiklab ng umungol si Minotaur. Maaaring ang apoy na iyon ay mula sa Minotaur. Bumubuga ng apoy. Binhi ng apoy. Hindi kaya pinagkadalubhasaan ni Minotaur ang binhi ng apoy. Ang loika ay malinaw at tumpak. Unti-unting natuwa si Dexter. Malamang na totoo ang alamat na ito. "Phoenix, ang impormasyong ito ay napakahalaga sa akin. Ngayon, binibigyan kita ng isang gawain na imbestigahan ang lahat ng may kinalaman sa Minotaur at iulat muli sa akin." Sabi ni Dexter kay Phoenix. Nagulat si Phoenix ngunit natuwa siya na ang hindi sinasadyang pagkilos niya ay maaaring nakatulong ng husto kay Dexter. "Okay. Kokolektahin ko kaagad ang lahat ng mga alamat na nauugnay kay Minotaur." Sagot niya. Umalis si Phoenix. At si Dexter, na nalilito sa malalim na pag-iisip, ay pinanood siyang umalis. "Kung makikipagsanib puwersa ako kay Soul Wolf at sa iba pa, magagawa ba nating talunin si Minotaur ng magkasama? Kahit na kaya natin, wala tayong panahon para bantayan ang kaligtasan ng mga ordinaryong tao. Siguradong masasaktan sila ng ating mga pag-atake. Kailangan natin ng walang kabuluhang plano." Sa pag-iisip, nagpasya si Dexter na baguhin ang lokasyon kung saan magaganap ang labanan. "Kami ang pumatay sa mga hayop. Kaya tiyak na maghihiganti si Minotaur sa amin. Kung aalis tayo sa lugar na ito, wala nang dahilan para pumunta ito dito. Kami ay karaniwang mga bomba ng oras. Kahit saan tayo magpunta, susundan tayo ni Minotaur. Kaya, paano kung pumunta kami sa Camp South?
Iniisip ni Dexter kung tatanggapin sila ng Camp South Master. Kahit na ito ay isang palihim na hakbang. Ang Camp South Master ay naglaro muna ng marumi. Walang oras na sayangin. Kaya agad na tinawag ni Dexter ang Soul Wolf at ang iba pa. Maghanda. Tahimik kaming aalis mamayang gabi. Sabi ni Dexter. Ha? Naguguluhan si Soul Wolf. Dexter. Hindi pa nga nagagawa ang pader dito. At nanganganib pa tayo. Ang pag-alis ngayon ay magiging irresponsible sa mga miyembro ng aming team. Aalis kami dito dahil responsibilidad namin ang buhay nila. Sagot ni Dexter. Kung hindi ako nagkakamali, nakatutok na sa amin ang Primordial Beast. Mga time bomb tayo. At saan man tayo magpunta. May panganib. Sa makatuwid. Ang aming pinakamahusay na pagpipilian ay umalis. Nag-iisip na tumango si Soul Wolf at ang iba pa. Oo, tama ka. Pagsang-ayon nila. Dexter, saan tayo pupunta? Punta tayo sa Camp South. Sabi ni Dexter. Bilang mga bagong dating. Dapat nating igalang ang Camp South Master. Si Soul Wolf at ang iba pa ay nalito sa simula. Ngunit pagkatapos ay ngumiti sila ng masama. Hay! Napakatuso ni Dexter na gumawa ng planong ito. Kung aakitin nila si Minotaur sa teritoryo ng Camp South, tiyak na magagalit ang Camp South Master. Moo! Umuungol muli si Minotaur sa malayo. Papalapit ng palakas sa pagkakataong ito, na nagdulot ng mas malaking epekto sa kanilang kamalayan. Dumating na sa amin si Minotaur. Dapat tayong kumilos ng mabilis at pumunta sa Camp South ngayon. Sabi ni Dexter sa seryosong tono. Tara na, hindi na sila makapag-antala pa. Pagkatapos ng maikling tagubilin sa Haring Timog at Haring Hilaga na panatilihin ang kaayusan. Dali-dali silang umalis. Bagamat hindi pa sila nakarating sa Camp South. Alam nila na kung tatango sila sa Timog. Mararating nila ito. Mabilis na kumilos ang grupo. At hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang Camp South ay mas maringal kaysa sa kanilang naisip at maihahambing sa isang palasyo. Ang laki at kadakilaan nito ay ilang daan. Kahit ilang libong beses pa kaysa sa Legends. Mayroong higit sa 200 mga bantay sa pasukan. Na ang pinakamahina ay ang mga mandirigmang antas ng Centurion. Habang ang karamihan ay binubuo ng mga mandirigmang antas ng Archduke at mga mandirigmang antas ng King Class. Mayroon silang kahanga-hangang presensya at hindi sumusuko sa kanilang lakas. Ang lakas ng Camp South ay ipinakita sa pamamagitan ng pagpapakitang ito. Nang makitang may lumalapit na mga estranghero, naging masungit at mapagbantay ang mga bantay sa pasukan. Sino ka? Isaad ang iyong pangalan. Matigas na tanong ng kapitan ng mga gwardya. Pumunta kami para bisitahin ang Camp South Master. Papasukin mo kami dali. Sagot ni Soul Wolf. Ipahayag ang iyong pangalan. Malamig na sagot ng kapitan. Hindi ka qualified na malaman ang mga pangalan namin. Ipalabas ang Camp Master mo para batiin kami. Naiinip na sabi ni Soul Wolf. Anong *****? Galit na galit ang kapitan. Mayabang kang brat. Naghahanap ka ng kamatayan. Siya ay sumigaw. Mga bantay. Nagsalita si Dexter. Ako si Dexter Cruz. Ang visionary sa likod ng isang bagong camp. Dumating kami ng aking mga tapat na tagasunod upang bumisita sa Camp South Master. Dexter Cruz. Ang pangalan ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga gwardya. Si Dexter ay sikat na ngayon sa distrito ng Camp Master. Pinag-isa niya ang Centurions at Legions at lumikha pa ng bagong camp sa Beast District. Maging ang Camp South at Camp North Masters ay nahihirapang harapin siya. Hindi lamang ang lalaking ito ay hindi umiiwas sa mga Camp Masters. Ngunit siya ay buong tapang na naghahanap ng gulo sa pamamagitan ng pagpunta dito. Humihingi ba siya ng away? Bahagyang inayos ng kapitan ang kanyang sarili at nagtanong. Ano ang nagdadala sa iyo sa Camp South? Bilang mga bagong dating, nagdala kami ng ilang maliliit na regalo para sa Camp South Master. Sagot ni Dexter. Malamig na tumugon ang kapitan. Hindi siya interesado. Kaya umalis ka na. Sa tingin ko mas mabuting ipaalam mo sa kanya. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Masyado siyang abala para makita ka. Ano kayang kahihinatnan kung hindi ko siya ipaalam? Ganti ng kapitan. Binibigkas ni Dexter ang bawat salita. Mamamatay ang Sunshade. Kinuha ng kapitan ang seryosong ekspresyon ni Dexter at napagtantong hindi siya nagbibiro. Nagsimula siyang hindi mapalagay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip,
Nagpasya siyang kumonsulta sa Camp Master. Dahil buhay ni Sunshade ang nakataya. Hindi siya nang ahas na magdesisyon ng padalos-dalos. Maghintay kayo dito. I'll go inform the Camp Master. Sabi ng kapitan habang nagmamadaling umalis. Naiinip na nagtanong si Soul Wolf. Dexter, bakit mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila? Bakit hindi na lang natin singilin? Umiling si Dexter. Baka kailangan nating makipagtambal sa kanila para labanan ang Primordial Beast. Kaya hindi magandang ideya na lumala ang relasyon natin ngayon. At saka, may plano ako. Ares, sundin mo ang utos ko. Utos ni Dexter. Sa iyong serbisyo. Tagot agad ni Ares. Pumasok sa Camp South. Maghanap ng mga spirit pill. At uminom ng marami hanggat maaari mong makita. Naiintindihan. Maingat na umatras si Ares. Ngunit kalaunan ay lumiko siya para lumabas sa Camp South mula sa ibang direksyon. Tanong ni Soul Wolf. Dexter, paano kung hindi pa rin nila tayo pinapasok? Dapat ba tayong maningil? Bahagyang ngumiti si Dexter. Huwag kang mag-alala. Gagawin nila. Paano ka nakakasigurado? Na plano mo ba ito ng maaga? At saka, ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabing mamamatay si Sunshade ngayon lang? Ngumiti si Dexter. Makikita mo na agad. Tige, walang magawa si Soul Wolf. Tasilid ng Camp South Master. Iniuulat ni Sunshade ang sitwasyon sa Camp Master. Sabi niya, Guro, matagumpay kong naihagis ang 200 Heavenly Spirit Stone sa bagong base ni Dexter at nakaakit ng malaking alon ng mga hayop para salakayin sila. Ngayong nakapatay na si Dexter ng sapat na mga hayop at nagising ang unang hayop. Ang aming plano ay naging matagumpay sa kalahati. Tumango ang Camp South Master. Oo, narinig ko ang dagandong ng Primordial Beast. Sa pagkakataong ito, talagang galit na galit ang Primordial Beast. Hindi na mabubuhay ng matagal si Dexter. Tanong ni Sunshade. Master, sa tingin mo ba talaga kayang patayin ng Primordial Beast si Dexter? Nagawa ni Dexter na pag-isahin ang Centurions at Legions. Kahit na pinamamahala ang makalusot sa Beast District. Medyo malakas siya. Tagot ng Camp South Master. Hindi ako sigurado dyan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Manalo man o matalo si Dexter. Siguradong malubha ang pagkakasugat niya at nasa kritikal na kondisyon. Sa oras na iyon, kailangan ko siyang tapusin habang mahina siya. Agad namang tumango si Sunshade. Naiintindihan ko. Susubaybayan ko si Dexter ngayon. Tinapik-tapik si Sunshade sa balikat. Tinabi ng Camp South Master. Malaki ang naiambag mo sa operasyong ito. Huwag mag-alala. Hindi ko makakalimutan ang iyong mga kabutihan. Pagpapatuloy niya. Pagkatapos na mamatay ni Dexter, hahayaan kitang maging Camp Master at pamunuan ang bagong setup na camp. Pagkatapos ay magsanib puwersa ang ating dalawang malalakas na kampo at sasakupan ang Camp North. Natuwa si Sunshade. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataong maging Camp Master. Parang regalo mula sa langit. Sa ganitong motibasyon, mas naging masigasig si Sunshade sa pagpatay kay Dexter. Nagpaalam si Sunshade sa Camp South Master at tumalikod na para umalis. Handang tuparin ang kanyang misyon. Ngunit pagdating niya sa pinto, nagpakawala siya ng malakas na hiyaw at bumagsak sa lupa. Hindi niya namamalayan na napahawak sa kanyang dibdib at napasigaw sa sakit. Ang puso ko, napakasakit. Nagulat. Nagmamadaling pumunta si Camp South Master sa Sunshade. Ano bang problema mo? Sunshade. Pawis na pawis si Sunshade at hingal na hingal. Ang sakit ng dibdib ko. Parang mamamatay na ako. Hinawakan ng Camp South Master ang pulso ni Sunshade at sinuri ng mabuti ang kanyang pulso ngunit walang nakitang mga palatandaan ng anumang abnormalidad. Ano ba ang nangyayari? Dalhin ang doktor dito ngayon. Hindi nagtagal. 4 na doktor ang dumating sa Camp South matapos marinig ang balita. Bilisan mo at iligtas mo si Sunshade. Kung may mangyari man sa kanya, kasama mo siya. Agad na sinimulan ng mga doktor ang pagsusuri sa Sunshade. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, maingat na sinabi ng isa sa kanila, Guro, mukhang walang malubhang karamdaman si Mr. Sunshade. Bang! Bago pa siya makatapos, tinuntok siya ng Camp South Master at pinalipad siya. Napakalakas ng suntok kaya nasugatan ng husto ang doktor kahit hindi siya namatay. Bullshit! Bakit hihimatayin si Sunshade sa sakit kung wala naman siyang sakit?
Ang tatlo pang doktor ay natakot at hindi alam kung ano ang gagawin. Katulad ng kanilang kasama, wala silang nakitang katibayan na may sakit si Sunshade. Ngunit hindi rin nila masasabing ganap itong malusog. Kung hindi, nanganganib silang magalit sa Camp South Master. Ano ang dapat nating gawin? Nang nalilito na silang lahat, sumugod ang kapitan ng mga gwardya. Guro, may gustong makita ka sa labas. Marami akong ginagawa. Putol ng Camp South Master. Hindi mo ba nakikitang nasa gitna ako ng isang bagay? Tumingin ang kapitan kay Sunshade, na nakahiga pa rin sa lupa at walang malay. At napagtanto niya ang kabigatan ng sitwasyon. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Dexter. Nanikip ang kanyang puso nang maingat niyang sinabi. Guro, sa tingin ko, dapat mong makita ang taong ito. Nagngangalit ang Camp South Master at sumigaw. Umalis ka rito. Hindi mo ba nakikitang busy ako? Kung maglakas loob kang magsalita ulit ng kalokohan. Tadteren kita, nagmamadaling sinabi ng kapitan. Master, sabi niya kung ayaw mong mamatay si Mr. Sunshade, mas mabuting makipagkita ka sa kanya. Ano? Nagulat si Camp South Master. Sabihin mo ulit yan. Inulit ng gwardya ang sarili sa nanginginig na boses. Sabi niya kung ayaw mong mamatay si Mr. Sunshade, mas mabuting makipagkita ka sa kanya. The asterisk man ito. Tinagat ng Camp South Master ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Kailan niya sinabi ito? Sumagot ang kapitan. Mga 10 minuto ang nakalipas. Isang kislap ng hinala ang kumislap sa paningin ng Camp South Master. Ang Sunshade ay nagpakita lamang ng mga sintomas. At wala pang 3 minuto ang lumipas mula noon. Gayunpaman, ang isa pang individual ay nakikinita na ang buhay ni Sunshade ay nasa panganib 10 minuto ang nakalipas. Hindi kaya sa taong ito ang sakit ni Sunshade. Kailangang bumalik ang isa sa sanhi ng problema kung nais niyang malutas ito. Walang pag-aalinlangan. Nagpa siya ang Camp South Master na makipagkita sa misteryosong bisita. Mabilis siyang tumayo at sinabing, "Pero puntahan natin ang taong ito. At kayo, mga doktor, humanap ng paraan para patatagin ang kalagayan ni Sunshade. Kung may mangyari man sa kanya, babayaran niyo lahat." Dahil doon, lumabas siya upang salubungin ang estranghero. Determinadong alamin kung ano talaga ang nangyayari. Ang lahat ng mga doktor ay tumango ng masunurin. Na mukhang nalulula, hindi namin alam kung ano ang mali sa Sunshade. Paano natin mailigtas ang kanyang buhay? Ang magagawa lang natin ngayon ay manalangin para sa intervention ng Diyos. Sa kanilang paglalakbay, nagtanong ang Camp South Master. Sino ang taong ito? At paano niya nalaman na nasa kritikal na kondisyon si Sunshade? Mabilis na sumagot ang kapitan. Siya si Dexter Cruz. At hindi ko alam kung paano niya nalaman na nasa panganib ang buhay ni Mr. Sunshade. Ang Camp South Master ay katutubo na huminto sa kanyang paglalakad at nagtanong. Teka, sabi mo, Dexter Cruz. Ang parehong Dexter na gustong magtayo ng bagong kampo. Tumango ang kapitan. Nagdilim ang mukha ni Camp South Master dahil doon. The asterisk man 8. It doesn't bode well. Malamang na siya ang may pananagutan sa kalagayan ni Sunshade. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gate ng lungsod. Iniskan ng Camp South Master ang mga tao at itinoon ang tingin kay Dexter. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Dexter Cruz, di ba? Bahagyang tumango si Dexter. Sa katunayan I am. Tinabi ng Camp South Master. Tiyak na nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Dexter, ano ang nagdala sa iyo dito? Sagot, kalahati. Ni Dexter, nararapat lang nasuklian mo ang iyong kabaitan. Noong una kaming dumating, inayos mo na bisitahin kami ng Sunshade at binigyan mo pa kami ng mga Heavenly Spirit Stones at mga hayop. Gusto lang naming magpasalamat sa iyo. Tinabi ng Camp South Master. Hindi na kailangan iyon. Let me ask you this. Tinaktan mo ba si Sunshade? Ngumiti ng mahina si Dexter. Nilero ko lang siya ng maliit na kalokohan. Tanong ng Camp South Master. Naglaro ng kalokohan. Biro ba ang paglaruan ng buhay ng isang tao? Ano ang ginawa mo kay Sunshade? At bakit wala akong madetect tungkol sa kalagayan niya? Umalaklak si Dexter. Ito ay isang sinumpaang bulating parasito. Noong inihagis ni Sunshade ang Heavenly Spirit Stone sa kampo ni Dexter dati. Naramdaman siya ni Dexter at matagumpay siyang sinumpa ng palihim. Tinumpa parasitic worm. Nagdilim ang mukha ni Camp South Master.
at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. The asterisk man 8. How dare you resort to such despicable means? Natatawang sabi ni Dexter. Kasuklam-suklam. How dare you accuse me of being kasuklam-suklam? Kung ikukumpara sa iyo, maliit lang akong prito. Nagbago ang ekspresyon ng Camp South Master. Hindi nagkamali si Dexter. Tinulsulan niya si Sunshade na gumawa muna ng gulo. Na mas kasuklam-suklam pa sa ginawa ni Dexter. Malamig na sumingot ang Camp South Master. Dexter. Mas mabuting gamutin mo si Sunshade. Kung hindi, magsisisi ka. Nagkibit balikat si Dexter. Siyempre, wala akong problema dyan. Dumating ako dito na may dalawang layunin. Una, nandito ako para gamutin si Sunshade. Nagtanong ang Camp South Master. Ano ang iyong pangalawang layunin? Para bigyan ka ng regalo. Nanunuya. Tinuya ng Camp South Master. Napakabait mo ba talaga para bigyan ako ng regalo? Sabi ni Dexter. Oo naman. Naniniwala ako sa pagbabalik ng masamang kalooban ng may kabaitan. Well, anong regalo ang ibibigay mo sa akin? Sabi ni Dexter. Binigyan mo ako ng daan-daang Heavenly Spirit Stones at libo-libong hayop. Ng mga mahahalagang regalo. Pagkatapos pag-isipang mabuti, isa lang ang maibibigay ko bilang kapalit ang Primordial Beast. Nakapagtataka, malamig na tumawa ang Camp South Master. Tinatanggap mo ba ang Primordial Beast bilang iyong alagang hayop o isang bagay? How could you give it out just because you want to? Napatigil siya bigla sa pagsasalita. Biglang may naisip siya at napapanik na sulyap kay Dexter. Dexter, anong ibig mong sabihin? Don't tell me. Tumango si Dexter na sumagot. Tama ka. Tapaghusga sa oras. Ang Primordial Beast ay dapat na dito sa lalong madaling panahon. F***sake. Pakiramdam ni Camp South Master ay halos lumundag ang kanyang puso sa kanyang dibdib. The asterisk man ito. Ang bisyo talaga ni Dexter. Gusto niya talagang dalhin ang Primordial Beast sa kampo ko. Ito ay hindi regalo. Ito ay isang kalamidad. Pinaril ko ang sarili ko sa paa. Ang malaking banta ng kamatayan ay nagbabanta sa Camp South Master. Ang tanging magagawa niya sa sandaling iyon ay isara ang mga pintuan ng lungsod upang hindi makalabas si Dexter. Inaasahan niya na sa paggawa nito. Hindi sasalakayin ng Primordial Beast ang Camp South dahil natigil si Dexter sa labas. Sa pag-iisip na iyon, nagmamadaling nag-utos ang Camp South Master. Lahat ng gwardya ay umatras at isinara ang mga tarangkahan. Huwag mong hayaang makalapit si Dexter. Lahat ng tao sa pinangyarihan ay nakatanggap ng mga utos at mabilis na umatras sa lungsod. Kung tutuusin, wala sila kumpara sa Primordial Beast. Sa sandaling dumating ang Primordial Beast, ang pagbabantay sa mga tarangkahan ay mawawalan ng pag-asa kahit na dagdagan pa ng mga gwardya ang kanilang lakas ng loob ng 10 beses. Siyempre, hindi papayag si Dexter sa kanila. Tumingin sa Soul Wolf at sa iba pa. Iniutos niya, pumasok sa lungsod at patayin sila. Ang Soul Wolf, Killer Wolf, at ang iba pa ay pinangangalagaan si Dexter sa likod nila at sumugod patungo sa lungsod. Nang makita iyon, nag-utos ang Camp South Master. Tigilan mo sila. Gawin mo ang lahat para pigilan sila. Kaya naman, sumugod ang mga gwardya para pigilan si Dexter. Nako, kahit ang pinakamakapangyarihang guard ay isang King Class Warrior lang. Samantalang si Soul Wolf at ang iba ay nasa Ultimate Class. Imposibleng pigilan ang huli. Hindi nagtagal at napatay ni Soul Wolf at ng iba pa ang mga gwardya na hamarang at nakarating sa mga tarangkahan. Nagsimulang mataranta ang Camp South Master. Isara mo ang gate. Isara mo ang gate. Takasama ang palad. Uli na, nang magsasara na ang mga tarangkahan. Mabilis na tumakbo si Dexter sa lungsod. Masyadong makapangyarihan si Dexter at ang kanyang mga tauhan na kahit ang Camp South Master ay hindi sila mapigilan. Lalo pa ang mga ordinaryong mamamayan. Baka sa mukha ni Camp South Master ang kawalan ng pag-asa. Mukhang kailangan nating makipaglaban sa Primordial Beast sa pagkakataong ito. Sumigaw ang Camp South Master kay Dexter. Anong gusto mo, Dexter? Ito ay sa pagitan mo at ako. Wala itong kinalaman sa mga tao sa lungsod. Kailangan mo bang pumatay ng napakaraming inosenteng buhay? Sagot ni Dexter. Actually, ikaw ang pumapatay sa kanila. Kung ayaw mong salakayin ng unang hayop ang lungsod, lumabas ka at patayin ito kasama ko. Ako, galit na galit ang Camp South Master. Ano ang gagawin ko?
Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nataranta ang mga mamamayan ng lungsod at binaril ang Camp South Master ng nakakaawang tingin. Kung ang Primordial Beast ay pumasok sa lungsod, ang mga ordinaryong mamamayan ang unang mahuhulog. Para sa Camp South Master at sa iba pang mga mandirigma, hindi sila mahihirapang tumakas. Kaya, ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila ngayon ay ang Camp South Master ay umalis sa Camp South kasama si Dexter. Kinagat ng Camp South Master ang kanyang mga ngipin. Huwag kang lalampas sa linya. Dexter. Bigla namang humagalpak ng tawa si Dexter na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Pinagtatawanan mo ba ako, Camp South Master? Tumawid sa linya. How dare you say lumampas ako sa linya? Kung hindi mo naakit ang mga hayop sa aking teritoryo at sinaktan ang aking mga tao. Nakapatay ba ako ng 1,000 hayop? Kung hindi ako nakapatay ng 1,000 hayop, maaakit ba ang Primordial Beast? Technically, ikaw ang nagdala ng Primordial Beast. Kaya naman, tama lang na harapin mo ito. Ang katotohanan ay nagpagalit sa mga mamamayan ng lungsod. The Asterisk man ito. Kaya, Camp South Master ang dahilan kung bakit darating ang Primordial Beast. Kung ganon, dapat managot siya sa atin. Bigla na lang, lahat ng tao sa lungsod ay gustong itaboy ang Camp South Master. Sa sandaling iyon, ang Camp South Master ay nahuli sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Moo! Ang dagandong ni Minotaur ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, nakalapit na si Minotaur sa Camp South. Kaya naapektuhan ng panawagan nito ang kamalayan ng mga mamamayan. Ang kanilang mga ulo ay pumipintig. At sila ay nag-aalinlangan sa loob at labas ng malay. Ang ilan ay dumyugo pa mula sa lahat ng kanilang mga orifice. Maging ang walang malay na si Sunshade ay halos mamatay dahil sa sigaw. Kung mas malakas ang isang tao, mas malaki ang epekto ng mo sa taong iyon. Medyo malakas ang Camp South Master. Kaya naman, siya rin ay labis na naapektuhan at agad na nahimatay. Nang sa wakas ay nagising siya. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkahilo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mamamayan sa lungsod ay lumuhad sa harap niya. Pakiusap, Camp Master. Ako ang breadwinner sa bahay ko. Ayokong mamatay. Mangyaring umalis sa Camp South pansamantala upang akitin si Minotaur. Kung pupunta dito si Minotaur, tayo ang unang maapektuhan. Hindi mo rin maiiwasan na magkaroon ng matinding labanan dito. Mas maganda kung sa ibang lugar mo dalhin. Sa ganoong paraan, makakapatay ka ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nakaramdam ng matinding panlulumo ang Camp South Master. Hindi niya kailanman naisip na siya ay pinalaya sa Camp South ng sarili niyang mga tauhan. Pagtatawanan ako ng Camp North Master sa buong buhay ko kung marinig niya ang tungkol dito. Ang Camp South Master ay hindi kayang tiisin ang gayong kahihiyan. Ngunit siya ay nasa isang mahirap na lugar. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung nanatili siya pabalik, magdudulot lamang ito ng mas malaking kawalan. Mas malala pa, malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Mas mabuting dalhin niya si Minotaur sa ibang lugar. Kahit papaano ay ligtas ang mga mamamayan at ang kanyang pamilya. Sa isiping iyon, nilinggan ni Camp South Master si Dexter at sinabing, sige, matutulungan kitang makitungo sa Minotaur. Ngunit hindi mo dapat isali ang mga mamamayan ng aking lungsod. Siyempre, kung gayon, dalhin natin si Minotaur, sabi ng Camp South Master. Pakilid the way, udyok ni Dexter. Pagdating sa gate ng lungsod, biglang sinabi ng Camp South Master, hindi mo ba ibibigay kay Sunshade ang antidote para sa isinumpa mong bulating parasito na inilagay mo sa kanya? Si Dexter ay gumawa ng isang tossing motion. At isang crimson red pill ang lumipad patungo sa Camp South Master. Kunin ito ng maligamgam na tubig. Pagkakuha ng tableta, tinitigan ito ng Camp South Master at binalaan. Mas mainam na ito ang tunay na panlunas. O gagamitin ko ang lahat ng lakas ng tauhan ng lungsod upang maghiganti sa iyo. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang nasasakupan at nagbilin. Ibigay mo ito kay Sunshade. Pagkatapos noon ay umalis na siya sa Camp South kasama si Dexter. Habang nasa daan, lalong nagalit ang Camp South Master habang iniisip niya ito. The Asterisk man ito. Nagbigay ako ng labis na pagsisikap sa pagbuo ng planong iyon at gumamit pa ako ng daan-daang Heavenly Spirit Stones. Gayunpaman, pinaril ko ang aking sarili sa paa at pinalayas ng aking mga mamamayan sa lungsod. Nakakainis na ta.
Hindi ko hahayaang mag-slide ito. Ako. Tinutulungan si Dexter na alisin ang Primordial Beast. Mangarap pa. Nagningning ang mga mata ni Camp Southmaster nang magkaroon siya ng ideya. Lolokohan niya si Dexter at ang mga tauhan niya. Noon lang. Tinabi ng Camp Southmaster. Dexter. Napakalakas ng Primordial Beast na iyon. Maaaring hindi tayo ang kalaban nito. Kahit magsama-sama tayo ng puwersa. Pero may plano ako. Baka madaya natin ang Primordial Beast. Paki-enlighten us. Ipinaliwanag ng Camp Southmaster. Akayin natin ang Primordial Beast sa Eastern Canyon. Ang canyon ay may makitid na landas. Habang ang Primordial Beast ay may malaking katawan. Kapag nakapasok na ito sa canyon, wala na itong puwang para makagalaw. Lalo pang ilabas ang mga kapangyarihan nito. Ang pinakamahinang bahagi ng Primordial Beast ay ang buntot nito. Maaari nating salakayin ang buntot nito kapag na-trap ito. Nakangiting tugon ni Dexter. Magandang ideya iyon. Punta tayo sa Eastern Canyon. Kung gayon, halika. Kasabay nito, sumunod na malapit si Dexter at ang iba pa sa likuran. Kasama ang Camp Southmaster na nangunguna. Habang nasa daan, maingat na tinanong ni Soul Wolf si Dexter. Dexter, dapat ba nating kontaken si Ares at sabihin sa kanya na magkita tayo dito? Kasalukuyang nagnanakaw si Ares ng mga spirit pill sa Camp South. Bilang tugon, sumagot si Dexter. Hindi na kailangan iyon. Nag-iwan ako ng mensahe sa kanya sa labas ng lungsod. Kapag nakuha na niya ang mga spirit pill, dapat siyang mabilis na bumalik sa aming kampo at bantayan ang mga ito. Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang nakikitungo sa Minotaur. Ang mga spirit pill ay mas mahalaga. Tumango si Soul Wolf bilang tugon. Nang walang Camp Southmaster na nangangasiwa sa lugar. Nakapasok si Ares sa Camp South ng madali. Gayunpaman, malaki ang Camp South at may komplikadong layout. Hindi natagpuan ni Ares ang lugar kung saan posibleng nakatago ang mga spirit pill. Kahit na 2 beses nang umikot sa lungsod. Takalaunan, hinawakan niya ang 2 lalaki at tinanong niya ang mga ito. Nako, hindi man lang nila alam kung ano ang mga spirit pill. Ang sitwasyon ay nagbigay kay Ares ng matinding stress. Anong gagawin ko? Habang siya ay nagmumuni-muni. Nakita niya ang isang katulong na nagmamadaling dumaan sakay ng isang kabayo. Official duty ako. Mangyaring gumawa ng paraan. Ako ay nasa opisyal na tungkulin. Mangyaring gumawa ng paraan. Anunsyo ng utusan. Agad namang nagliwanag ang mga mata ni Ares nang may namumuong plano sa kanyang isipan. Direktang nagsilbi ang tagapaglingkod sa Camp Master. Kaya naman, baka alam niya kung saan nakatago ang mga spirit pill. Kahit na walang ideya ang alipin. Magagamit ni Ares ang una para maghanap ng katulong na may higit na awtoridad. Sa ganoong paraan, dapat madali para sa kanya na mahanap ang mga spirit pill. Kaya naman, tinundan siya ni Ares. Samantala, dumating ang katulong sa isang mas marangyang gusali. Pagkababa niya sa kabayo, tumakbo siya papasok sa gusali at sinabing, Mr. Sunshade, narito na ang iyong antidote. Natuwa si Ares. Ito ay Sunshade. Siya ang kanang kamay ng Camp Southmaster at pinagkakatiwalaang aide. Dapat alam ng Sunshade kung saan nakatago ang mga spirit pill. Gagamitin ko siya. Pagkatapos, nang ibigay ng katulong ang pulang-pulang panlunas kay Sunshade. Emosyonal ang huli kaya napaiyak siya. Akala niya mamamatay na siya. Hindi niya inaasahan na makakakita muli ng sinag ng pag-asa. Naka-standby na si Ares nang kunin ni Sunshade ang antidote at handa nang ubusin. Sa isang iglap, tumakbo si Ares patungo sa Sunshade at inagaw ang antidote mula sa huli. Mabilis siyang kumilos kaya natigilan si Sunshade at ang iba pa. Namumula sa galit at takot ang mukha ni Sunshade habang sumisigaw. Patayin mo siya. Patayin ang assassin na ito. Bilasan mo. Takasamaang palad. Hindi tumugon ang mga tao sa paligid niya. The Asterisk Man 8. Ano pang hinihintay nyo? Bilasan mo at patayin mo siya. Nagalit si Sunshade. Pumalakpak. Maya-maya lang. Bumagsak ang isang katulong. Pumalakpak. 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 Sunod-sunod na bumagsak din ang ibang guard. Ano ang nangyayari? Dahil sa gulat, mabilis na pinagmasdan ni Sunshade ang mga nalugmok na lalaki. Doon niya napagtantong may hiwa ng buhok sa bawat leeg ng mga lalaki. Madaling makaligtaan maliban kung susuriing mabuti. Ang hiwa ay umabot sa kalahati ng leeg.
Ang kanilang mga lalamunan ay naputol. At sa gayon sila ay patay na. Gayunpaman, ang sugat ay masyadong maliit, na nagpabagal sa daloy ng dugo. Humigit kumulang 30 segundo bago nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanilang leeg. F***, nalaglag ang panga ni Sunshade sa gulat. At nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Masyadong nakakatakot at makapangyarihan ang lalaking ito. Talagang ninakaw niya ang aking antidote at tinanggal ang 5 gwardya sa isang kisap mata. Tino siya sa lupa. Bakit niya ako pinupuntirya? Nanginginig ang puso ni Sunshade. Nauutol siya sa takot. Sino ka? Hindi ka taga Camp South. Tino ang nagpapasok sa iyo. Binabalaan kita. Mas mabuting huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. O hindi ka mapapatawad ng Camp South Master. Sumagot si Ares, paumanhin. Ngunit ang sitwasyon ng Camp South Master ay hindi mas mabuti. Natatakot ako na hindi kanya mapoprotektahan. Nang marinig iyon, sumigaw si Sunshade. Kalokohan. Ang makapangyarihan ng Camp South Master. Para sabihin sa inyo ang totoo. Ang Camp South Master ay pinalayas ng mga mamamayan. Walang sinasabi kung babalik pa siya ng buhay. Kaya, mas mabuting huwag kang umasa sa kanya. Sunshade Harumph, kalokohan. Hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang mga mamamayan na sipain palabas ang Camp South Master? Naiinip na tugon ni Ares. Makinig ka rito. Wala akong oras na sayangin ka. Nasaan ang mga spirit pill ng Camp South? Ano yan? I've never heard of it. Tugot ni Sunshade. Bamantong hininga. Tinabi ni Ares. Ganyan ba kitigas ang ulo ng lahat sa Camp South? Kung hindi mo sasabihin sa akin. Wala akong magagawa kundi dahan-dahang ibuka ang iyong bibig. Umagalpak ng tawa si Sunshade. Hindi man lang ako natatakot sa kamatayan. Ano pa ba ang dapat ikatakot? Kung kaya mo, patayin mo na lang ako. Umiling si Ares at inulit. Kamatayan. Ano ang nakakatakot sa kamatayan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo maraming bagay na mas nakakatakot kaysa kamatayan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Sunshade. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Ano ang mas nakakatakot kaysa sa kamatayan? Pumakbang pasulong si Ares at iniwagayway ang kanyang braso para ipakita ang isang punyal sa kanyang kamay. Hinahampas niya ang punyal. Tinabi niya, paano kung putulin ko ang iyong laman? Balutan ko ng kaunting harina. Iprito ito sa mantika. At hayaan mong panoorin ang mga aso na kainin sila. Ang saya diba? Haha, nakakaloka. Isang ginawang damaloy sa gulugod ni Sunshade. Nakakabaliw ka. Patayin mo ako ngayon kung maglakas loob ka. Ang ideya na hiwain ang kanyang laman at iprito sa mantika ay hindi nakakatakot. Ang kinatatakutan niya ay ang pagmasdan ng mga aso na kumakain ng laman na pag-aari ng kanyang katawan. Baliw siya. Demonyo siya. Tumawa ng masama si Ares. Well, kung sasabihin mong baliw ako, magiging isa ako hanggang sa makuha ko ang mga spirit pill. Agad na pumasok ang takot sa puso ni Sunshade. Ayaw niyang maranasan ang maaaring mangyari mamaya. Kaya, nagpasya siyang kumagat sa kanyang dila at kitilin ang kanyang sariling buhay. Siyempre, pinaghandaan ito ni Ares. Sumugod si Ares at hinawakan ang baba ni Sunshade. Pagkatapos ay ibinuka niya ang bibig ng huli. Ipinasok ang punyal, at gumawa ng ilang laslas sa gilagid ni Sunshade. Sa huli, walang kinagat si Sunshade. Sa halip, umiyak siya dahil sa sobrang sakit. Nakangiting sinabi ni Ares, hindi ka maaaring mamatay ng walang pahintulot ko. Anyway, magsimula tayo ng opisyal. Saan ako magsisimula? Timulan natin sa noo mo. Nasira ang Sunshade nang makita ang may kintab na punyal ni Ares na papalapit. Si Sunshade ay nasa matinding sakit na dahil sa mga hiwa sa kanyang gilagid. Nai-imagine niya ang sakit kung unti-unting putulin ni Ares ang kanyang laman. Sa isiping iyon, sumuko siya at sumigaw. Sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Ang mga spirit pill ay nasa sekretong silid ng Camp South Master. Hindi mo ako mapapatay dahil ako lang ang taong marunong pumasok sa kwarto. Ihahatid kita dyan. Ihahatid kita doon. Ngumiti ng matamis si Dexter. Dapat noon palang ginawa mo na. Bakit pinili mong magduse? Halika na. Dalhin mo ako dyan. Okay. Basang-basa sa pawis ang Sunshade matapos na makitid na makatakas sa kamatayan.
Huminga siya ng malalim habang sinasabing, hindi ako makagalaw. Pwede bang bigyan mo muna ako ng antidote? Noon lang namalaya ni Ares na basa ang pantalon ni Sunshade. Nabasa niya siguro ang pantalon niya. Nakangiti. Tinuya ni Ares. Nagulat ako na ang isang duwag na tulad mo ay may katapangan na magtrabaho para sa isang campmaster. Napakawalan Gia. Habang sinasabi niya iyon. Binigay ni Ares kay Sunshade ang kalahati ng antidote. Matapos itong ubusin. Nanambalik ang lakas ni Sunshade. Kahit mahina pa siya. Nakakagalaw man lang siya. Sumandal siya sa dingding at dahan-dahang tinungo ang silid ng Camp Southmaster. Ngumisi si Ares. Dude, alam mo ba kung ano ang hitsura mo? Ano? Tulad ng isang babae na kakasi-section lang. Ang Sunshade ay lubos na nawala ng mga salita. Baliw ba siya? Dinala ni Sunshade si Ares sa lihim na silid ng Camp Southmaster at ginabayan si Ares na ibagsak ang pader. Kaagad, dalawang spirit pill ang dumating sa kanilang paningin. Hindi nasisiyahan si Ares. Bakit dalawa lang ang spirit pill? Thirst. Kawawa naman talaga ang Camp Southmaster. Gayunpaman, tumawa si Sunshade bilang pagbibitiw. Huwag magbulalas ng katarantiduhan kung wala kang alam. Dalawang spirit pill ang kumakatawan sa dalawang primordial beast. Ang isang primordial beast ay isang sinaunang hayop. Napakakaunti sa kanila. At ang bawat isa ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Napakaraming taon ng karanasan ng Camp Northmaster sa martial arts. Ngunit kalahating spirit pill lang ang naipon niya. Kaya naman, ang Camp Southmaster ay itinuring na mapalad na nakalap ng dalawa. Siyempre, kung bibilangin ng isa ang pill na ibinigay sa Malworth, magkakaroon ng tatlo ang Camp Southmaster.